Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mao'y timailhan nga atong programa, ang dalan sa ang kaibulungan nga plano sa Dios, mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay. Sulod lamang sa usa ka oras. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gi-sponsoran usab kini sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region. Una, mao ang Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak, Island Garden City of Samal. Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Ginabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM, 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iya mga mabiabihon yung mga personel, DJWell, DJGA o DJGAB. Kini ang inyo mga alagad sa kanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo sulod lamang sa usa ka oras. Bueno, Pastor Fed. Ay, Pastor Roel. Timbaya una ta. Okay, magatimbaya kami sa tanan nga mga kahigalaan nato, mga kaigsuunan nato nga di nagapadayon sa pagsunod ni atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Una, ginatimbaya nato ang atong mga kaigsuunan sa Grace Christian Church Tibungco, Grace Christian Church Ula, Los Amigos, ubos sa pagdumala ni Pastor Jongjong Amura, o bisan man sa Grace Christian Church Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal. Yes. Mayong hapon kaninyong tanan, og dili na nako matagsa-tagsa ang inyong mga pangalan tungod kay ang atong oras, atong ginadaginot kini, especially nga sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug usab sa mga kaigsuonan nato sa Grace Christian Church Chadim, Panabo, Davao del Norte, ubos sa pagdumala ni Pastor Roel Gallo. Kay iapil ako sa pagtimbaya usab ang atong mga kahigalaan nga diin nagapadayon sa pagsunod ni atong programa, especially sa Luzon area, para sa akong bayaw, si Eliseo Cabigin and family, bisan man usab sa mga kapartidosan ni Pastor Roel Gallo sa Luzon. Pastor Roel, kinsa ganitong imong mga partidos dito, Pastor Roel, atong itimbaya? Ubay-ubay po to sila ito, Pastor. Sige, i-mention. Naa sila sa ako mga kaparintihan diha sa Bulacan, sa Taytay Rizal. Ako itong mga abanis na, Pastor Roel, no? Yes, mga abanis. Ako na silang gitimbayan. Nagapaminaw sila ron, Pastor? Yes, mayong hapon sa inyong tanan din na, mga abanis, no? Kuan, Pastor Ili Cabigin. Ay, bayaw dahil, no? Si yes, silang upat po na sa kapamilya din ha, Pastor Roel. Kumusta kayo dyan? No? Yes. Mga kapatid? Yes, magandang hapon. Na-remember ko noon na buhay Maynila, kahit totong lang, lagyan na ng kape, sold na. Survive na. Kabalo kag totong, Pastor? Wala. Dukot ba? Dukot? O, dukot. O, na'y pamahaw dito sa amua, sa una. Aha. Putangan mo na og kape. Kape. Pamahaw na. Mura na ka nang gitawag nila o ka ng sampurado ang labas. Murag inana. No? Kape siya. No? So, well na. For survival, no? For survival. Sa gracias Ginoo, survive ya po, no? Yes, napatay mga kahigalaan sa Cebu area kay Inday Likigan. Inday, may hapon din ha. O bisan man katong imuhang partido sa Pastor Roel sa Cebu, sa Balamban. Yes, mga galyo, no? Yes, ginatimbaya namo yes, kamo. Sa Balamban, Cebu. Balamban, Cebu, no? Mong kagikan. O sa Liti o sa Pastor Roel. Yes, mga abanis po o mga dako mo diya sa Katbalugan. Katbalugan, no? At bang na siya sa Sorsogon, no? Yes, so mayong hapon sa inyong tanan din ha. O sa tanan nga mga nagasunod din itong programa sa dinhi sa atong region sa Davao, Pastor Roel, no? Wala kita makaila kanila apan nasayod kita nga sila nagasunod sa atong mga programa, makuratan lang kita nga di ay nagpahibalos tuwa nga naminaw sila sa tuwa, Pastor Roel. Oo. O bisan man sa mga katindahanan, no? Yes. Mayong hapon kaninyong tanan. O gilakip usab namo pagtimbaya ang atong mga kahigalaan nga nasa ubang mga nasod sa atong Facebook live, Pastor Roel, no?
Una din bisan man ang mga Galios family na sa Pastor Ruel sa Nevada, no? Yes. So, Nagapaminaw sila ron. Daghan gina Pastor Ruel, ikaw din timbaya sila Pastor Ruel kay murag imuha ginang mga paryente tanan Pastor Ruel. Kung timbaya o di ba sa kasabot og timbaya pastor? Greetings, Atong pangumusta no. Ang mga kaigsuonan ako diha, Tinod, ang mga kaparentihan kay murag man gud ang galyo pastor, murag gi-transfer sa Amerika tanan. Kay sa isinta sa kabuk dito, ang dabilin mi diri 8 na lang. So tuwa na ang mas daghan sa dito, Amerika, no? So, I hope nga nakatune in mo karon pag duyog ka na mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O si kuan pud pastor. Si Pastor Noy. Nonoy. Yes, Pastor Nonoy, mayong buntag diha kay kadlawon man day sa inyo ha. Ug mamatara ba day ka kung buhat na tanin itong programa, no? Mayong buntag ug lakip na sa imong pamilya kay Gina ug sa mga kabataan din no sa Virginia. Si Auntie Maymay po day pastor ug si Uncle Rudy. Yes, mayong pagpaminaw. Ug si kuan pastor. Si Inday Dollar. Inday Marlin. No? Inday Marlin ug si Dadang, no? Yes, ma-surprise mi sa inyo ano. Sir Daryl usab ug sa Tinets, no? Yes, Sir Daryl ug Tinets kung naaman kamo. Yes, we would like to greet you also, no? Sa atong programang Ang Kahibulungan nga Plano sa Dios. Apil na ko sa pagtimbaya Pastor Ruel, ang akong maestro sa Canada, si Sir Anyuber. Classmate ba niya na sa Solidio Gloria Pastor Ruel sa theology. Oo. No? So pila ka mga subjects nga nagkauban mi niya na maestro na ako na sa high school. Pero nagka-classmate mi sa theology, no? Sa Solidio Gloria. So karon na sila sa Canada, so nagapaminaw po dahil sila kanato Pastor Ruel, no? Wow. Sir Anyuber and family. Anhid kita karon sa Asian countries Pastor Ruel kay napoy nagasunod kanato diri sa Thailand na si Bon Castañeda. Ati paminaw pud kanato. Mayong pagpaminaw. Yes, uban kay Grace Tagaylo and family. Thailand gyapon na siya Pastor Ruel. Yes. Ug sa Japan aduna kitay tulungan nagapaminaw nga to Pastor Ruel si Ira, si Ian ug bisan mag si Jerwel, no? Ug nagapasalamat kita nga murag naghimsog yun sila spiritually Pastor Ruel, no? Praise God, no? Ilang pagtuog, pagsalig sa Dios nagalambo, nagaligon, no? Padayon kita. Ug padayon gid kita, no? Ingon man sa kay Chilo Tambi di po nato kini siya makalimtan sa Singapore, no? Nagasunod po ni siya kanato sa atong mga programa. Dili lamang nining programa sa Sabado Pastor Ruel sa radio kundi bisan man sa Huibis na to nga online Bible study nagasunod po ni si Chelo Tambi. So si Kergud kay pud na si Yes. Grace akong nakita. Yes, ug kay Pastor Mike Yes, no? Pastor Mike mayong hapon diha, no? Hapon, Pastor. Salamat gyud sa imong pag-abi-abi kanamo nining imong radio station. Dako kayo mong kalipay nga naga-ubanay kita sa atong mga buluhaton alang lamang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Yes. O sa atong senior Pastor Ruel nga si Pastor Bob Reo sa Bohol, no? Yes. Walay kupas ginang iyang pagsuporta kanato Pastor Ruel. Mayong pagpaminaw Pastor. Bisan tinuod wala na tay anniversary nga gathering supposed to be kaupat na siya makani sa Mindanao sa usa ka tuig apan karon wala gyud, no? Atong 2020 wala gyud anniversary nga nagapanghitabo kanato apan ang iyahang kasing-kasing anagyod sa mga buluhaton diri sa Mindanao. So mayong hapon Pastor Bob ug kay Pastor Henry. Pastor Henry no sa Cagayan, no. Nga din kumbati pud gyud. Padayon sa mga buluhaton din bisan man sa radio ministry sa Cagayan ug sa Oroquita. Ilakip na to sa pag-apil Pastor Ruel bisan man ang atong higala Senador Blanco sa Midsayap, no? Yes. Midsayap, North Cotabato. So mayong hapon po diha Pastor Nador, no? May hapon. Ingon sa Pastor, akong gitimbaya ang mga listeners nato diri sa lokal. Yes, Kung asa man hiabot ni atong programa, mga kaigsunan, kung asa man mong dapita karon, mayong hapon ug I hope nga naka-tune in pud mo karon duyog sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo. Yes, mayong hapon kanatong tanan, no? Yes. Magapanginaot kita nga sa atong pagtuon sa pulong sa Dios karon aduna kita daghang makatunan ug mahimo nato kini nga mai-apply sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Yes.
Okay, sa di pa ta magsugod, adun na siguro ipanag-awit, Pastor. Okay, special nga awit alang kaninyong tanan. Tinuod gyud mga kaigsunan, no, mga kahigalaan, ang buhat ni Kristo Jesus didto sa cross mao may bugtong pagi alang sa atong kaluwasan. Yes. Hinumduman nato
nga dili kita ang nagtrabaho sa kaluwasan, kundili si Kristo Jesus ang nagtrabaho sa kaluwasan. Mao kanang giingon niya dinha sa Juan 19:30, natapos na, ug unsa ang natapos na? Natapos na ang iyahang luwas, paghatag ka na to og kaluwasan dito sa cross, sa Kalbaryo. Ug ang pagabuhaton sa tao, mao na lang gyud ang pagtuo sa iyahang buhat dito sa cross. Yes. O sa dihang usa ka tawo mo tuo kang Kristo Jesus o sa buhat ni Kristo Jesus nga may makaluwas niya, ang ihang pulong nagaingon nga kita may kaluwasan jud. So mo kana ang grasya Pastor Ruel, no, kay usahay man gud atong makita Pastor Ruel nga ang tawo mo exert og effort para sa iyang kaluwasan. May magaduol diha nga kanimo sa imong balaan nga presensya, nagapaubos diha sa imong gahom ug kaalam, og nagahangyo nga kanimo nga din ikaw magauban kanamo karon, bisan man sa among pagtudlo ni Pastor Roel nga din ikaw magahatag kanamo og dugang kaalam, kusog, og nga din bisan man sa imong mga kanakan nga nagasunod og nagapaminaw niini nga programa, nga din imong pag-aablihan ang among mga mata, nga din among masabtan sa yano nga paagi ang imong pulong pinagi sa Teaching Ministry of God the Holy Spirit. Naghangyo kami nga kanimo Heavenly Father nga ang imong ngalan mahimaya pinagi nining among pagabuhaton karon, ug unta nga diin ang matag usa nga nagasunod og nagapaminaw niini mapanalinginan sa imong pulong. Akong ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Bueno, Pastor Fred, mo adto na kita karon sa ato ang pagtuon, topiko, no? Ang mga kaigsunan, ani alang gyapon ta sa kinatapusan sa ato ang pagtuon karon. Under pa kini sa gitawag og 5 works of the Holy Spirit regarding God's Word. God's Word. No? So sa milabay nga Sabado, ato naman tong gitunan ang Revelation, no? Yes, nahuman na kita sa pagtuon sa Revelation, Inspiration, Preservation, Illumination, o Interpretation. So karon naanata karon sa gitun-an nato ang upat to Pastor, no? 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16 karon. Yes. Okay, the Bible declares itself to be the absolute, final, accurate, authoritative word of God. So ato nang makita Pastor, no, sa 2 Timothy 3:16, ingon dia all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So the Bible declares itself to be the absolute, final, accurate, and authoritative word of God. It was given by God for the profit of man. When Paul says that all scripture is profitable, he uses a word that means advantageous, no? Advantageous, beneficial. Then he lists 4 purposes for which scripture is beneficial. So mo ni atong tun-an karon Pastor Fred, kaning upat, no? Kining upat. Upat nga for teaching, for reproof, for corrections, for training, no? Yes, tagsa-tagsaon ni Pastor. Tagsaon ni Pastor, no? So, number 1, atong makita diya sa 2 Timothy 3:16, for teaching. So, for teaching, sa Greek word, gitawag ka didaskalia. Pagpanudlo. Didaskalia, yes, pagpanudlo. Means, that which is taught. Doctrine. The Bible gives us the body of truth, the doctrine upon which we are to be based our perspective and make our decision in life. Yeah, so, tinood ka na Pastor Ruel. So,
tudluan gyud ta Pastor Fred sa pulong sa Ginoo, no? Yes, kung magabasa kita sa pulong sa Dios, usa niya na nga benepisyo nga atong madawat o gitawag na tong advantage nga diin pagatudloan kita sa mga doktrina. Yes. O hinumduman na to, Pastor Well, ang pinaka-importante sa kinabuhi sa tao mo ang doktrina. Oo. Tungod kay ang pulong sa Dios manggod, dili man nimo ma-absorb, dili nimo ma-digest kung dili pinasikad sa doctrine o sa kanang gitawag na tong teaching nga diin dapat nato nga pagatunan. Mao kana ang gitawag siya the Bible gives us the body of truth kasi pitindihan ng kamatuoran din ni Pastor Roel. Like for example, kung magaingon kita og unsao man nimo salig sa Dios kung aduna kay panginahanglanon. Yes. Na gitawag din hag faith-based doctrine. O usahay i-connect nato kana siya sa Philippians 4:19. My God shall supply all your need. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. But sometimes sa dihang pagabasahon kana nato, kung dili nato siya ma-digest sa pag-insakto kana Pastor Roel, mahimo lamang kana siya nga murag tama lang sa atong panghuna-huna. Yes. Mo nang when we go to doctrine, that means we go to the deeper teaching of the word, no? Ginakuha nato ang pinakalalom gyud og pinakatino nga pagtulunan sa mao nga mga bersikulo. Yes. Kay kung walay doktrina magud Pastor Well, mabitaw na nga ang usa ka magtotoo dili maglambo ang iyang espirituhanong pagkinabuhi tungod kay ang doctrine wala nakadulot. Yes. No? Kasi ang pulong sa Ginoo, Pastor Fred, mao ginay object sa atong faith sa phase 2. Importante gid kay na Kay siya. mura na siya og manual nato sa atong Christian way of life. Yes, oo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga kaning principles bitaw Pastor Fred, you cannot know the will of God apart from knowing the word of God. Importante gid kay ang word of God. Likewise, it is impossible to do the will of God without the power to execute it. Dili ka makabuhat sa kabubuton sa Dios kung walay doktrina sa imong kalag. Yes. Now, maghatag tag gamay nga example din hinaw para makita nato og unsa how doctrine works ug unsa ang doktrina nga magalihok ug magasulod sa atong kinabuhi Pastor Roel. Like for example, kining gitawag nato og personal love for God. Oh yes. Gitudluan kita nga muhigugma sa Dios. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang pangutanan niini, gihigugma na ba ginato ang Dios sa atong kinabuhi? Dili kini siya masabtan sa bisan man sa mga yano nga mga magtotoo, Pastor Roel. Yes. Tungod kay ang personal love for God, ako ning ipasabot, no? Ang personal love for God dili maabot sa usa ka magtotoo not until dili mapuno og doctrine ang ihang kalag, Pastor Roel. Yes, tinuod jud. Kaya ang doctrine sa ihang kalag, like for example, daghan na siya mga doktrina sa ihang kalag. And then nagsulod na sa iyang right lobe of the mentality ang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Ug tungod sa kadaghan sa mga doktrina sa iyang kalag, didto sa sulod sa iyang right lobe of the mentality, Pastor Roel, muhinahinay to siya og lihok siyang kinabuhi ngadto sa application. Og sa dihang gina-apply niya ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi, kada adlaw o matag detalye sa iyang kinabuhi na develop ang iyang personal love for God. Yes. There is no personal love for God without doctrine in our soul, no? So importante gyud nga aduna gyoy doktrina. Yes. Kay sa dihang naay doktrina sa imong doktrina, mura sa building blocks, Pastor Roel, no? Oo. Nga din ang hollow blocks gipatong-patong din ha. Ug hangtod nga mahuman ang usa ka building. Nga murag nakay sa atong pundasyon. Oh, tinuod ka na. So, tungod sa mga building blocks, like for example, doctrine of salvation, gipatungan sa doctrine of eternal security. Yes. Gipatungan na po siya doctrine of grace, doctrine of faith. So, tanang mga doktrina gapatong-patong din ha. Tungod sa kadaghan sa mga doktrina, hantod, may abot na siya sa occupation with Christ. Din ha, Pastor Roel, ma-develop na ang iyang personal love for God. Yes. Kanang mabot ka sa stage sa occupation with Jesus Christ. Taas na kayo na siya. Mao na siya ang stage nga kanang na deeply rooted na gid imong nidulot na. Pagka-Kristohanon. Tinod na, nakadulot na. Bisan mo strike sa imuhang mga pagsulay sa kinabuhi, di na gyud ka mo biya.
Oo. No, kay giulagway man na ang imong kinabuhi daw sama sa agila no sa Isaiah. Isaiah 40:31, no? Oo. Nga murag dili naka kung imong tanawon din ha, dili nakakapuyan sa Yes. pagpangalagad tungod kay wala naka nagtrabaho pinagi sa imong kusog, sa imong abilidad, kundi through the power of the Holy Spirit inside us, no? Nowadays, Pastor Fred, kailangan jud kay ang pulong sa Ginoo. Labi na gyud karon nga panahon na sa gitawag og pandemic. Dili mabuhi ta Pastor Ruel kung Ang- walay pulong sa Dios. Yes, kung wala kay pulong sa Ginoo sa imong kalag karon, maharos ka ba? Pildi jud kanining kalibutan na Pastor Kay Ruel. grabe gyud, left Kay- and right ang mga pagsulay. Kung atong tanawon Pastor Ruel, halos ginahurat ta sa atong kaaway Oo. nga si Satanas. Yes. O ang mga tao karon dili makabarog kung wala siya doktrina. Nagkinabuhi ang mga tao karon sa kahadlok. Imbis magkinabuhi kita sa pagtuo, pagsalig sa Dios, ang Dios ra ang hibalo sa atong kinabuhi. Yes. Nang hadlok na tanining virus nga ni kuyanap sa tibuok Yes. kalibutan. Hinumduman na to mga igsuon nga kung aduna kitay doktrina, especially sa doctrine may tungod sa faith race, pagtuo, pagsalig, pagpahulay diya sa Ginoo, ang atong kinabuhi bisan pag nagtuyok-tuyok ang COVID sa tibuok kalibutan, Yes. kung Tama dili yun. pa ta pagkakuhawan sa Dios, dili gyud makuha ang Yes. atong kinabuhi, Pastor Roel. Na-remember na ko, Pastor Fred, ang gitudlo na ko itong Domingo dito sa simbahan. May tungod yapon ni atong gitudlo na Yes, oh. gitawag og for teaching ang pulong sa Ginoo. Tudloan jud ka sa panahon ni nani karon Oo. nga naa sa COVID, no? Nga ang Bible magud, Pastor Fred. Once nga imong gitun-an nimo ug imong gi-aplikar sa kinabuhi, ang Biblia magud, Pastor Fred, mohatag sa imo giya gyud. Tinuod ka na. Giya, no? Kasi- Muna is the doctrine of determining the will of God for your life. Tinuod ka na, Oh. Pastor Roel. So mo na nga igay jud ka sa Ginoo. Nya ikaduha, pag kinabuhi ka sa pulong sa Ginoo, mao pud mohatag sa imong stability Kinahanglan gyud stable ang sa imong Christian life. Kasi doctrine makes your mentality Oo. stable, no? Mahimong stable ang imong mentality sa dihang ang doktrina na sa imong kalag. Oo. Importante mo na siya. Yes. Kay ang pagtuo manggod dili mo lalom ang imong pagtuo kung ang doktrina wala nakadulot sa imong Oo. kalag, Pastor Yes. Ruel. Yes. Murag mahisama ka na siya sa gihisgutan diri sa Matthew City, kining tawag ang duha ka mga patukuranan, no? Atong basahon sa mga kadyot nagaingon dinhi. Busa bisan kinsa nga magapatalingog nining akong mga pulong ug magatuman ini, may sama siya sa usa ka taong butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Ug unya mibundak ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihampak niadtong balaya apan kadto wala mapukan kay natukod man sa ibabaw sa bato. Mhm. Apan bisan kinsa nga magapatalingog nining akong mga pulong ug dili magatuman niini, may sama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Ug unya mibundak ang ulan ug mabulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihampak niadtong balaya ug kadto napukan ug dako gayod ang iya ang pagkapukan. Ug sa nakatapos na si Hesus sa pagpamulong niining mga sultiha, ang mga panon sa katawhan nang hibulong sa iyang pagpanudlo. Kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may kagahom ug dili sama sa ilang mga eskriba. Now itong nakita, kini siya usa ka parabol kini nga gisulti ni Kristo Jesus, Pastor Roel, Oo. sa duha ka magtutukod o builders, no? Yes. Nga na isa ka magtutukod nga iyang gitukod, dito na gitukod ang iyang balay sa balas. Mhm. Apan ang isa na po nagtukod nga dito sa bato niya gitukod. Dito Now, gihulagway ni Kristo Jesus nga ang usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay sa bato, bisan pag muhuros ang hangin, bisan pag moabot Bagyo. ang bagyo, or linog para itong Merkulis, o ahoy bis. bisan pa ang linog, tungod kay nakapundar siya sa bato, adili gid siya mapukan, Dili Pastor mapukan. Well. So naghisgot siya sa usa ayang ka. pundasyon. Grabe ang iyang pundasyon. So, ang iyang pagtuo, katong atong gitudan nga milabay nga tong 5 Hebrew words for faith, Yes. ang iyang pagtuo niabot sa kaba. Kaba. Yes. Og ang nakanindot niya ng kaba, Pastor. Kung sige ito, Roel, Pastor, walay kaba is the is the highest form of faith. the highest form of gitawag itong faith, no? Faith. Siya ang pinakataas nga level So, sa pagtuo. what time po, no? Wa na kaba. Di na ka magkabaan na, no? Yes. Sa diyang ang imong pagtuo miabot sa niya nga panahon, bisag unsa may mahitabo sa kalibutan para sa imuha ang kabubuton sa Dios. Yes. Mo'y Sakto matuman. gyud. Not Kay- my will,
but your will, Lord, no? Yes. Not my wants, but your wants, no? Sakto Ang gyud niya. kabubuton sa Dios mo na itong ginasunod. Yes. Pero kung may sama kita niining isa nga magtutukod Pastor Ruel, nga gitukod niya ang iyang balay ngadto sa Balas. Balas. Oh. perting daliara niya Pastor Ruel, usa ka huyop sa hangin na Pastor Ruel, tikangkang gina siya. Morning mga magtutuo nga diin wala nakapundar ang ilang pagtuo diha sa bato nga mo si Kristo Jesus. Yes. Nga diin pwede nila ikambyo si Kristo Jesus sa mga trabaho sa kalibutan Pastor Ruel. Oo. Mga kaigsunan, sorry no kung makasulti kita nini. Bisan man gani sa atong panahon karon. Kung adunay mga entertainments din ha, o nay nagwali din ha sa pulong sa Ginoo, ikaw kung wala kay pundasyon sa imuhang mentality, posible nga madala ka sa entertainments kay piting ninduta mong guning entertainments tanawon Pastor Ruben. Oo. Magsunod ka silang programa niya na halos maulipon ka sa pagsunod-sunod silang programa. Ug way kahumanan ng ilang mga programa Pastor Ruben. Labi na kuan Pastor Fred, teleserye. Mo ganina no. Oh. Sa akong nakita no, nay butang importante dapat masabtan nato kung sa atong right priorities sa atong kinabuhi Pastor Ruben. Mao gina. Pero ang mga katauhan karon atong nakita ma-sidetrack gyud sa entertainments Pastor Ruel. Mao gyud. Kay mas para sa ilaha mas nindot gyud ang entertainments no. Yes. Og ang atong mga dalunggan pod ganahan pud ang maminaw sa mga gitawag nato kalibutanon nga mga butang. Yes. Una nga. Mo na Kuan jud importante jud kayo ang pulong sa Ginoo. mo ning ningon siya Kay dinhi. mo na number one tudluan kita Oh, for so, teaching. so mo ning giingon niya dinhi Pastor Ruel sa usa ka magtutukod nga nakapundar sa bato. Nagpasabot nga usa ka magtutuo nga ang pulong sa Dios iyang gikinabuhi sa iyang kinabuhi. Oh, tama gyud. Pero ang usa ka magtutukod dire Mao na ba to nimo gibasa Pastor sa Mateo 7 no? o mo ning Matthew City. Katong 24 at 24, 27. oo. Dito. Ang isa ka magtutukod din yes, nakatuon siya sa pulong sa Dios, pero wala nakapundar. Yes. Nagpasabot Pastor Ruel, wala application siyang kinabuhi. Maside-track gyapon siya sa kalibutan. Kuan gyapon siya, attractive gyapon siya sa Attractive kalibutan. gyapon siya sa kalibutan, Pastor Ruel. Pastor Fred, kung mo accelerate ba ka sa pangalagad sa Ginoo no, sa espirituhano nga pagtubo, magkalis po dahil mong interes sa kalibutan. At tinuod gina sa Pastor Ruel tungod kay dili na priority nimo ang kalibutan dili na ka-attractive ba, no? Oh, para sa imo ha, ang kalibutanong butang kuha na siya, wala na siya pulos Pastor Ruel. Kung ang imuhang ginahuna-huna mo na nga ang opportunity nga mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Musa dili na kamo kagat nga ng mga kalibutanong mga butang. Mga offer ni Satan. Mga offer ni Satan. Oh, imagine that, especially sa ibutang na to. Ibutang na to, adlaw nga Domingo Pastor Ruel. Unsa may priority number 1 nimo kung ikaw magtotoo ka? Simba juga. Simba gid ka, pero kung naay mo imbitar nimo diha Pastor Ruel nga, oy ang akong anak, ako bayang pabautismuhan karon. Nya Di bunyag mo na sa ila. bunyag ana. Nya ikaw magunaw na ka hala. Mayor ba ning nag-invite nako Pastor Ruel? So mo compromise. Di na lang siguro ko mo simba kay si Mayor ba ni. No. Hinumduman nato mga kaigsunan. Kung kita nahigugma sa Dios, ang pulong sa Dios may priority nato. Nganong natay panimbahon? Natay panimbahon tungod kay nagtuon kita sa pulong sa Dios diha sa simbahan. Yes. And then gikambyo lang nato atong usa ka event nga kaon-kaon lang dito Pastor Ruel. Ang pulong sa Dios nagaingon, man shall not live on bread alone but by every word proceeded out in the mouth of God. Sa Matthew 4:4. Yeah. Ningon po ka tong last na tong topic nga 1 minute late equivalent to sin. At tinuod na kay inani mo guna siya no mga kaigsunan no. Delayed obedience is equivalent to disobedience. Yes. Once nga nakay buluhaton, unya magsunod ka sa kabubuton sa Dios, and then murag relax na kaay ka, wa ka nagtagad sa imong oras. Time management is important sa gitawag pagpangalagad sa Ginoo. Yes. Kung ikaw nagaingon ka nga mangalagad ka sa Ginoo, dapat ahead of time na anak ka dito. Excited na ka nga magabuhat sa buluhaton sa Dios. Kung na late man ganita niya na nagpasabot nga dili wala nakadulot ang atong commitment sa Ginoo Pastor Ruben. Mo na kung ingon ni Brad Nante Pastor Fred. Kay kasi naingnan na po siya nga Brad gamita gyud yung opportunity
sa 9 to 10. Oo, tama. Bisag isa lang gani ang moabot, ayaw na magpaabutan ang uban. Tinuod Respeto na. yang niabot. Bisag isa lang, tudloy gyud. Yes. No? Mm. Kay kalag mo po na gyapon. Tinuod. Oo. So katong na late, mo to, 1 minute late, equivalent to sin. Oo. Decision na to nila. Actually, Oh. ingunana na, no? Is their loss? Malit Is ka. their loss? Yun, Judge Polo, Malit sino? ka og usa ka minuto. Sa mata sa Dios niya na. Kuha na jud ka. In fact, mo lihok na imong konsensya Yes. nga murag dili na ka at least Pastor Ruel nganuman nanay problema ang imong spiritual dito. Yes. No, so dapat dili ta malit sa atong mga activities diya sa simbahan. Unsa pag i-compromise nato ang mga buluhaton sa simbahan ngadto sa mga kalibutanon nga mga buluhaton. Oo. No? So importante ka na. So Mao na, Pastor, importante jud kayo ang pulong sa Ginoo. doctrine ang Ang pinaka-importante. Bible, kung sa ganito ang ang mga young people na mo, Pastor, nga ang Bible, kitagaan nila, kwan, Pastor? Acronym? Mhm. Siya nga, ang Bible, kay ko na, Pastor, basic instruction before leaving earth. Yeah. Pero sa tinuod lang, ang Bible, yun, mao ginatong object sa faith 2. Kay nadia ang mga principles, doctrines, promises, ug techniques. Yeah, tama na No? Pastor Ruel, no? Nasayt mo na. Kasi ngunani manggod. Mga kaigsunan, hinumduman nato nga adunay tulo ka pieces ang pagtuo nato. Oh, yes. Ang piece 1 sa pagtuo nato mutong salvation. Ug ang salvation din ha, wala gihalo nga buhat sa tao, kundi buhat lang gina ni Kristo Jesus. Yes. Mo nang pagtuo kang Kristo Jesus na makaluwas nato. Yes. Mo nang giingon din ha sa Matthew City 21, Pastor Ruel, akong basahon sa makadyot na Pastor sige, Ruel, no? Kaya importante ka na siya. Sumala pa diri sa Matthew City 21, nagayon, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So, kato daw nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Unsa nga klaseng kabubuton ni? Pastor, nindot kayo na. Kay daghan pa kayo na misinterpret na. Kini siya nga kabubuton, hinumduman nato mga kaigsunan. Ang pagsulti na diri katong nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit, mao lang may makasulod sa gingharian sa langit. Yes. Ang pangutan din unsa nga kabubuton ni? Kana. Now, ako nga isulti ninyo mga kaigsunan, ang kabubuton sa Dios dinhi makita nato sa John 6:40 ug atong pagbasahon kana sa makadyot nga mao din ning kabubuton sa Dios para sa mga tawo nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Kita na ko diri, Pastor. Sige, basahan daw Pastor Ruel. Nga nag-ingon kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug musalig kanya, makabaton sa kinabuhing dayon ug nagabanhaw ko siya, gibanhaon ko siya sa kinaulian nga mga adlaw. Tinuod ka na, no? Sumudin ning kabubuton sa amahan. Mao din na. Hinumduman nato nga adunay duha ka klaseng kabubuton ng amahan. Yes. Ang una, Mao nang una. ang kaluwasan. Yes. Ug mo tong gingon sa Matthew 7:21. Mhm. Ug wala naghisgot og trabaho dito ang kaluwasan, Pastor Ruel. Wala gyud. Tanawa to sila unsay trabaho nila dito. Nagpropesiya sila sa ngalan sa Ginoo. Naga-cast out sila og demons. Nakabuhat pa sila milagros sa pangalan ni Kristo Jesus. Oo. Pero unsay gisulti ni Kristo Jesus kanila? Pahalayo kamo kanako, kamo mga mamumuhat og dautan. Mamumuhat ba ni nagdautan, Pastor Ruel, nga nagpropesiya ka sa ngalan ni Kristo Jesus? Dili. Ginan pa sila sa Ginoo mga maot. Oh, mga maot. Sa Mateo 23:27 na, Pastor, no? Oh, ang wala masabti dinhi nga nagtuo sila nga katong ilang buhat mo ay makaluwas nila. Dili gyud. Dili man kadto, dili man buhat ninyo ang makaluwas, kundi ang kabubuton sa Dios nga maluwas ta mo ang pagtuo Tuo. kang Kristo Jesus. Yes. Busa ang giingon sa Matthew 6:40, ang makakita sa anak ug mutuo makabaton sa Kinabuhing dayon. So, sa to pa, ang ato pagtuo lang kang Kristo Jesus. Yes. Panguta ang usa ka logic ni Pastor Ruel kini kita wa man ta kakita ni Kristo Jesus Pero nituo ta. pero mituo ta, so mas bulahan ta kay sila gani nga nakakita nga mituo luwas mo gani. Yes. Unsa pa ta nga wala ta nakakita ni Kristo Jesus pero mituo ta niya, unsa pa nga maluwas ta? Yes. May kaluwasan ta tungod kay bisan wala ta kakita ni Kristo Jesus apan mituo ta. Oo. So muna ang unang kabubuton sa Dios. Yes. Ang Matthew City 21 naghisgot ni tungod sa kaluwasan sa tao, ang kabubuton sa Dios nga amahan nga maluwas ang tao pinagi sa pagtuo
kang Kristo Jesus. Yes. Ay kaduhang kabubuton sa Dios dito na ta sa pisto, Pastor Ruel. Yes. Sa kaduhang klase ng pagtuo. Ang pisto muna tong Kristohanong pagkinabuhi. Muna tong imong giingon nga sa Bible na dinha ang principles, na dinhang promises, na dinhang techniques, na dinhang doctrines, na dinhang rules of living. Yes. Pagkinabuhi nato sa kalibutan. Oo. Now atong nakita dinha, muna ning gina-apply na nato ang pulong sa Dios. Yes. So dili wala na ni naghisgot may tungod sa atong kaluwasan, Pastor Ruel, ha? Oo. Ang peace to faith wala naghisgot may tungod sa kaluwasan. Tungod kay ang peace to faith naghisgot may tungod sa atong pag-apply sa pulong sa Dios. Oo. Christian way of life. Unsay resulta niini? Para na po ni siya sa rewards in eternity. So, walay kalabutan ang atong pagpangalagad karon para sa kaluwasan, kaya ang atong pagpangalagad para kini siya sa reward in eternity. Pero kung ang Matthew City 21 gani, Pastor Ruben, ihalo gani ni muna ang kalandrakas jud ka dinha kay no? Kay magunahuna jud ka nga ang kaluwasan trabahuan. Trabahuan nimo ang kaluwasan, Pastor Ruel. Tungod kay moingon kay tanawan ni Matthew 7:21 no. Yes. Ang magabuhat man sa kabubuton samahan. So moingon din ka nga, magtrabaho gid ko parang maluwas ko. Pero di ay wala mas-segregate o wala mas-separate ang paagis kaluwasan nga pinagip sa pagtuo lamang kang Kristo Jesus o ang pagpangalagad sa face to faith nga gikinahanglan i-apply nimo ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi para sa imong reward in eternity. Pastor Will, mo na kay mao na, Pastor Ped. Ang usa ka Kristohanon nga wala jud kabalo sa tulo ka plano sa Dios sa tao, makalandrakas gyud. Kalandrakas gyud. No? Mao na nga mga igsoon timan-an gyud nato nga aduna gyoy tulo ka plano ang Dios sa kinabuhi sa tao. Three phases of God's plan. Ang phase 1 nagahisgot gito siya sa atong salvation. Phase. So ang principles dito pagtuo lang ni Kristo, no? Episo 2:8-9 o Tito 3:5. No? So sa phase 2, no? Sa atong Christian way of life, no? So diri na ta mo trabaho. Dili na ta mo trabaho. Dili sa salvation. Save naman ta sa phase 1. Oh, tama ka. Sa ikaduhang hutong sa plano sa Dios. Mga lagad kita. Mga lagad na ta diri karon. No? Magkinabuhi na ta uyon sa kabubuton sa Dios. Pero kuyo ni nga pagpangalagad, Pastor Ruel, kay ang namong kuy nadunggan, Pastor Ruel, nga uban nagunahuna sila nga mga lagad sila, pero energy of the flesh. O kana sad, bantayanan po na. Ang pagpangalagad man gud diri sa Christian way of life karon is not because of us, but because of the Holy Spirit inside us. Yes, dili pinasikat sa atong unod nun. Dili pinasikat sa atong ability, dili pinasikat sa atong kusog, dili pinasikat sa atong kaalam. So nagapangalagad ta sa Dios because of the power of the Holy Spirit inside us. So muna nga sa atong pagpangalagad dapat ang nag-generate mao ang under the energy of the Holy Spirit. Dili energy of the flesh. Kay ma-foul man ka kung under the energy of the flesh. Kay mahimo mo na siyang kakos. Tinod. Useless. Kakos sa Griego. Sa Griego, kakos, no? Unya, atong makita, Pastor Roel, kung ang usa ka tawo magapaningkamot siya sa pagpangalagad kunuhay niya, matud pa niya nga siya nagyud ang pinaka nindot nga modelo sa kalibutan, Pastor Roel, kay ang pulong sa Dios gina-apply niya, ginasunod niya sumala sa Matthew City 21, Pastor Roel, energy of the flesh na sa Pastor Roel. Kaya ang energy of the spirit wala nagkinahanglan sa imong kusog ug sa imong kaalang, o wala nagkinahanglan sa imong pagpaningkamot nga kasi maningkamot pa man nga maluwas. Kay katong sundon na gitong Matthew 7:21. Now, hinumduman nato mga kaigsuonan, ang kaluwasan is purely the work of the Lord Jesus Christ. Og dili na pwede natong kawato na, dili na pwede nga atong kuhaon na siya. Trabaho ni Kristo Jesus ang pagluwas kanato. Dili kita ang nagtrabaho niya na. Ang ato igo lang ta nga mutuo sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Kuandra kayta murag taas na kayta garbo kung moingon tanong nga makaluwas na sa atong kaugalingon, Pastor Roel, no? Mo nagiingon sa Roma 3:10 ba na? No? Nga wala gi matarong ni. Walay usa ka tawo nga matarong. Tinod ka na Roma 3:10, no? Sumalas kasulatan walay usa ka tawo nga matarong. So kung magmatarong man ta sa atong kaugalingon, dili nato kaya makamatarong sa atong kaugalingon. We need God
nagkinahanglan kitag Dios para sa ato ang kaluwasan. Bueno, Pastor Well, Okay. So mao kato ang number 1, no? For Ang pulong teaching. sa Ginoo for teaching. Mga igsoon, remember nga na naman ta karon sa phase to sa Pesto. plano sa Dios sa atong Christian way of life. Remember nga sa phase to ang object ang phase 1, ang object sa faith Jesus isa gani Christ. si Jesus Christ. Ang pesto, Phase 2, ang object sa atong faith mao Word ang of iyang God. word of God. Word of God. No? Kay so, nadia ang promises, techniques, principles og doctrine. So, importante ka na ang masabtan ninyo, Oo. no? Nga ang object na to karon mao ang Word of God. Yes. Mao jud. Dili na pwede nga magsige pa kag believe ni Jesus Christ nga nag-believe na ka. Yes. Oo. Human na. Man naman. Ang imo na lang nagtuo na ka kang Kristo Jesus o karon ang ihang pulong na pod imong gituuhan para sa application nimo sa adlaw-adlaw Adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Aron nga ang imong Kristiyano nga pagpangalagad Munindot. mahaom sa kabubuton sa Dios. Yes, tama ka na siya. Kay aron tudluan ta mo ganining number 1 for teaching. Tudluan ta or sa pulong sa Ginoo sa how to sa atong Christian way of life. Unsaon na to pangalagad nga kanang haom jud siyang kabubuton. Yes. No? So mo na number 1, no? Kailangan kay ang Bible kay ngano man once good ang usa ka magtotoo equip sa word of God, pastor, or kanang Napuno. kasi tawag na pa term na ang ginapangita nagtuon gyud siya sa Nagtuon. pulong sa Ginoo. Mo na mohatag kay og guidance, Pastor Fred. Nya Yeah. stability sa iyang Kristiyanong pagpangalagad, kay ang stability wala man gyud sa fame, power, pleasure, position. Wala, oh. Wala gyud. Ang stability na argis Ginoo. Kaduha ang knowledge po sa pulong sa Ginoo. Nya kani por Pastor Fred, kay panahon sa pandemic karon, Applicable ang yun. pulong sa Ginoo maghatag gyud kanimo confidence. Yes, natay mental stability. Oh. Stable ang atong Giya, mentality. stability, knowledge sa pulong sa Ginoo. Nya ang sunod ang confidence. Yes, oh. Nga bisag COVID man, no? Mo ni ang moabot kay mo mga pagsulay sa kinabuhi, ma-apply din mo ang Romans 8:28 Pastor Fred na All things work together for good ani. Tinod na. Muna. Gi-allow mo ni sa Ginoo. Application of doctrine na. Oo. Kuan ni. Okay ra. Okay ra ni kay mo na nga ma-appreciate din nimo ang 1 Thessalonians 5:18. So, In magkapasalamat everything, ta. give thanks. Magkapasalamat ta. No? Tungod kay na kay acceptance. Yes. Kasi ang doctrine of acceptance nagpasabot nga nagadawat ka bisag unsa may mahitabo sa imong kinabuhi. Oo. So, ang usa ka magtotoo nga nakasabot sa mga doktrina gikan sa Romans 8:28 ngadto sa doctrine of acceptance, and then ngadto na sa gitawag nato og 1 Thessalonians 5:18, ang resulta praises ang magagawa sa imong Yes. baba bisan mag-unsay circumstances nga magapanghitabo sa kalibutan, bisan bad circumstances man na o good circumstances man na, ang imong kinabuhi stable diya sa Ginoo. Di ka matandog, di Yes. ka maunsa bisan sa mga panghitabo sa kalibutan. Mo na Pastor Ped, ang Romans 8:28 Pastor Ped, kanang giingon da all things work together for good. Ug di mo masabtan. Dili nimo ma-appreciate ang 1 Thessalonians 5:18. Oo, No? tinod na. Di Dili. man ka magpasalamat sa Oo, Dios kay dili man. kung dili nimo masabtan ang Romans 8:28, ang Romans 8:28 nagpasabot na siya sa total acceptance sa kabubuton sa Dios sa Oo. atong kinabuhi. Okay. So, importante na ang masabtan nato, no? Yes. Mo na number 1. Didaskalia, Didaskalia that which is taught doctrine. The Bible gives gives us the body of truth, the doctrine upon which we are to be based our perspective, kasi bisay sa perspective pastor atong panglantaw, Panglantaw. and make our decision in life. So muna, So muna. Pastor Robel, kung doktrinado ka, ang imong panglantaw diya sa pulong sa Dios, mo'y magagiya nimo ngadto sa imong mga right decisions, Yes. sa mga insaktong decisions sa Oo. pagkinabuhi sa kalibutan. So- Alhita si kaduha, Pastor Robel. Kaduha, for reproof. Kung sa reproof pastor, pagbadlong. Pagbadlong, iligkos. Ilegkos sa Griego means to convict of error and to rebuke. Yes. The Holy Spirit uses the word to show us where we have wandered off. Of course, Kanang meaning nasilaag ka. Nawala na ka, No? nasalaag na ka. out of track or na sidetrack, no? So, dinha, Pastor Robel, atong nakita, i-rebuke yun ta, Pastor Robel. Mhm. Buti pasabot nga, ang kinabuhi manggod sa usa ka tao kung makasala,
ang kabubuton sa Dios nga gusto niya nga mubalik ta nga to sa insaktong dalan o tulid Yes. nga dalan. Oo. O kung dili man ta mubalik nga to sa insakto o tulid nga dalan, Pastor Ruel, na divine discipline nga mahitabo, Pastor Ruel. Oo. O posibly moabot siya nga to sa gitawag na to learning the hard way. Yes. Now, mga kaigsunan, dili na nato paaboton ka ng learning the hard way. Kasi ang pikas na is learning the easy way. Ang learning the easy way, nagpasabot nga, ang pulong sa Dios na sabtan nimo o gi-apply nimo sa imong pagkinabuhi, Oo. walay problema ang imong kinabuhi. Walay problema. Walay divine discipline. Pastor, na-remember nimo tong gidiscuss na to ang 2 Corinthians 6:14? Oo, Oh, kini. Kini. Usa ni siya ka example. Tinuod ka na. So, nakita nimo dira pastoran, Bisaya, no? Nindot kay na siya. Do not unequally yoke with unbelievers. Pero kung Kung compromise ka na, compromise ka, learning the hard way yun ka. posible ka learning the hard way. Oo. So kung magsupag ka sa kabubuton sa Dios, disiplinahon kay gyud niya tungod kay anak man kaniya. 6:14. So, kuan na siya. Nay easy way nga plano sa Ginoo. Pero kay ni pukuso man Nitipas ka, ka. nitipas man ka, napaingon ka sa Pwede ka niya nga i-spam kay Oo. ang Hebrews atong nakita din na sa Hebrews 12 ug sa Hebrews 6 iha yung disiplinahon ang iyang gihigugma, Pastor Well. Oo. Bot pasabot nga kung ikaw anak man sa Dios, nagi kastigo niya kining kastigo ba sa Dios, Pastor Well? Sakit ba gini, Pastor Well? oo. Magka-intense ba yan? O magka-intense kay kung nakita niya nga gahi padyug kag ulo, kusog-kusog na ganyan Oo. gunal. Now, ayaw pabuta nga maputlan tag tiil una pa tamo ingon nga tama Na- gyud Ginoo, no? Ang disiplina sa Ginoo magka-intense ba na? Una, gitawag lang nag self-induced misery. Kanang miserable murag imong sa lawas. imong sulod na na-implosion bitaw pa sa Oo. nga kanang di nakaganahan mo appreciate og mga small things. Kay ngano man na kuan mo ka nilihis na kas kabubuton sa Ginoo. tinud na ang unang changes Oo. sa imong kaugalingon. Di nakaganahan mo magbasag Biblia. O nay mga discouragement sa imong kinabuhi. Pero ang Yeah. kuyaw na Pastor Well kanang mo explode. Kasi Oo. ang implosion man god sa sulod siya Oo. kuan ang sulod nimo ba alingasag ang sa sulod Oo. nimo. O ganang nagalingasag sa sulod nimo nagpasabot ka na nga wala na kas kabubuton sa Dios ni anak. Yes. O kung kanang pag-alingasag sa sulod na to o wala nimo na ma-deal properly diha sa Word of God, mo explode na siya, Pastor Well. Mo gawas na siya. Makita nimo nang may mga tao nga ningkalit og siyagit diha, explosion na og kung saan nasa sulod, Pastor Oo. Well. So mo nang gitawag nato ang stress ning pasok sa sulod sa iyang kinabuhi og nagdominar sa iya. So unsay nahitabo siya, nagsuffer siya. First, nagsuffer siya sa sulod, ikaduha, magsuffer siya sa gawas. Ang pinakakuyaw pag yun niya na, kung mo-explode, Pastor Well, napay mga damay niya ng mga tao, Pastor Well, kay katong iyang singkahan, di ba, maapil man to? Oo. O, mahimo siyang people testing, Pastor Well. Oo. Sa nga to sa iyang mga isig katao. Yes. So, bantayan na to, mga kaigsunan, kining mulihis bitaw tao mo tipasta sa kabubuton sa Dios. Adunay divine discipline din ha. Busa i-rebuke gyud ta, no? Atong nakita din ha, disiplinahon ta sa Dios kung kita dili magasunod siyang kabubuton. Yes. Mukuan yun ta. I-rebuke kita, no? I-rebuke ta. I-rebuke ta sa pulong sa Ginoo. So, Mo na importante kayo Pastor Pete nga i-master gyud na to ang pulong sa Ginoo. Kaya aron nga nahaala kita maglakaw magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Mo nang gingon sa Psalms, Pastor Well nga, the Word of God is a lamp to my feet and a light to my Yes. path. No? So importante kay nga masabtan nato na siya. Without the Word of God, you are walking in darkness. Yes. No? Magalakaw jud ka sa kangit-ngit kung dili ang pulong sa Dios mo'y nagagiya nimo sa adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi. Tama gyud. Mao na nga sa atong Christian way of life sa phase 2, dili nako kakopetensya si Pastor Freddy o Dili. o ubang mga Kristohanon. Ang akong kakopetensya mismo, ang akong kaugalingon. Yes. No? Ikaw, Kay ang akong kalaban jud mismo ang ako ang self. ikaw ra gyud ang kalaban Oo. nimo, Pastor Well. Mao na nga i-rebuke kita kung mo lihistas kabubuton sa Ginoo. Mao na nga as a believer mga kaigsunan sa phase 2 ingon diri to master life we must master self. Tinod ka na. But to master self, we must master God's Word and allow ourselves to be mastered by God.
Tinuod ka na. No? So, importante yung kayo ang Pulong Pulong sa sa Dios Ginoo. nga mamaster nato sa atong kinabuhi. Ma-apply nato Dili- sa atong adlaw-adlaw. dili lang kay mabasa nato ni ato na ibutang up here, no? Oo. Kasi kung dili magud mo sulod diri sa atong right lobe of the mentality, nagagamit ko right lobe Oo. of the mentality, morning doctrine in our soul, no? Ang doktrina nga nasa atong kalag tungod sa ang imong madunggan manggod diri mo na mosulod sa atong kalag, no? Sa atong soul. Kung ang pulong sa Dios manggod dili kasi unahin mo na ang proseso, no? Ang pulong sa Dios gitudlo sa pastor. Nadunggan nimo. Sa dihang nadunggan nimo ug kung puno ikaw sa balang espiritu, ang balang espiritu mo pasabot sa imuha, mo patinaw sa imuha. Pasabton ka niya. So wala siya agad og sa imong IQ, kundi nagadepende siya sa imong pagka-positibo. Trabaho sa balang espiritu ang pagpasabot nimo. Kasabot ka. Sa dihang nasabtan nimo, kung imong tuuhan ang pulong sa Dios, morning mo transfer siya diri sa right lobe of the mentality. Mo na yung makatag siya mong stability. Diri na siya mo puyo. Na kay stability. Matod pa sa Isaiah, Pastor Fred, 33:6, yung the wisdom and knowledge shall be stability of the time. The word knowledge there is taking gnosis, doctrine into the mind. Yeah. Wisdom is the transferring the gnosis into epinosis in the human spirit through the faith transfer grace system. Tinood ka na. So, ang pulong sa Dios nga imong nadunggan nga gipasabot sa balang espiritu, o nasabtan nimo sa dihang imong gituuhan, mo transfer siya sa right lobe of the mentality ngadto sa imong kalag, ug mo nang gitawag epinosis. Ug ang pulong epinosis means full knowledge. So nagpuyo na sa imong kalag ang doktrina ug ready na siya for application. Naghulat siya og unsay mga circumstances sa kinabuhi nga diin i-apply nimo ang pulong sa Dios, Pastor Well. The word epinosis, Pastor, mao na siya ang gitawag og doctrine left lobe into comprehension of comprehended as objective reality but not usable. Pero ang epinosis, gnosis to siya. Gnosis to siya. Ang epinosis, doctrine in the human spirit cycled into the right lobe of or heart where it is usable. Mo na siya. So from gnosis, kasi ang gnosis is sa mind. Nadunggan nimo ang pulong sa Dios, imong nasabtan through the teaching ministry of God the Holy Spirit, sa dihang mituo ka, mi-transfer siya sa right lobe, nga gitawag na to epinosis. Ug ang pulong epinosis means full knowledge, ready for application. So mo nang gitawag na to nanay wisdom din ha, Pastor Well, no? So nanata sa ikatulo, Pastor Well? Okay, nanata sa ikatulo, Pastor. Anhi kita sa ikatulo for correction, no? Gikuha siya sa Grigong pinulungan nga ipanortosis. Means restoration to an upright or right state. Correction, no? Along with the conviction that we are going the wrong way. And the word always shed lights on the right way. So itong makita din, Pastor Well, no? Simple lang kayo ng for correction, Pastor Well. Murag sama lang ni siya sa nanamin ka, no? O sa imong pagpanamin, nakita nimo nga naibuling sa imong naong, kung sa imong buhaton na na, Pastor Well. Unasan? Imong kuhaon ng buling sa imong naong. Nara, correction, no? When we study the Word of God, we are corrected with all our mistakes and failures in life, no? Sa diyang natin mga mali, nakita na to nga, wala dito na insakto ang akong gibuhat. Pero sa diyang nagatuon ka sa pulong sa Diyos, makayon kasi mong kagalingon nga, mali day ko. So, makurihian ka, Pastor Well. Ang pulong sa Ginoo, Pastor Ped, murag gihulag ko na po, murag x-ray machine ba? Kita. Nga, pag x-ray sa tao, kita gyud asang bali. Kita ang tanan dito, ang problema. Pulong sa Ginoo pod, mura pod na siya og x-ray machine nga kita gyud asa ang problema sa tao. Tinuod na, Pastor Well. Kasi ikaw mismo, sa dihang magbasa ka sa pulong sa Dios, makaingon man jud ka, mali jud ko diri. Failure ko diri. That's the Word of God. Kaya ang pulong sa Dios, usa ka advantage sa pulong sa Dios nga mo correct siya sa mga mali sa tao. Ubisa man sa mga kaanakan sa Dios. For correction, gitawag sa ipanortosis. O nagahisgot siya, the word always sheds light on the right way. So, bot pasabot ang pulong sa Dios, kanunay siya nagagiya nimo ngadto sa mga maayong buluhaton. O ikaw mismo makakita jud ka nga nagpadulong ka sa dili maayo,
ug nagkahibalo po ka nga nagpadulong ka sa maayo. Busa sa pagbasa nimo sa Biblia, mo sheds ang light on the right way. Yes. Now, if we are humble before God, from the reproof will come a change in our attitude. So, mo sa mga tong attitude ni Pastor Well. Yes. Nganong sige man jud kog panglibak, no? Mali man din ang panglibak. O karon mingon na ka nga di na jud ko manglibak. Nganong permanente man kong mag-worry, no? Mali man gid sa una kanang worry murag Ang worry ba kay part of mental sin po na, no? mental sin man na nya. Sa una murag dali ra kay nato nang gami dali ra kay nato mabuhat ng worry, Pastor Well ba? Yes. Kam ka sala man gid ng worry, no? Nganong mag-worry man gid ko? Instead mag-worry, nganong di man jud ko magsalig sa Dios. Yes. Nga gamhanan man gid ang akong Dios. Oo. So matsin sa imong attitude ko, God, musalig jud ko sa imong God. Kay ikaw gyud ang nagabuot sa akong kinabuhi. Ikaw gyud ang pinakagamhanan sa tanan. So ma-change day ang attitude sa usa ka magtotoo when he study the word of God and when he is willing and humble to be corrected Yes. by the word of God. No, so makurihan siya. Makurihan na yung attitude. Yes, makurihan niyang attitude. Nagsugod ba yung sa attitude, Pastor Fed? Attitude yun, nagsugod. Kay kung unsa imong attitude, mao po na imong priority. Kung unsa imong priority, mao po na imong action. Yeah, nagsumpay-sumpay na siya. Chain reaction, no? Yeah. So dili nagaingon sa dihang ma-change ang imong attitude which will result in personal action that sets us on course again. So yes. Sa dihang mousab na imong attitude, dito na Pastor Well, magsubay na ka sa insaktong dalan sa imong pagkinabuhi. You are corrected by the word of God. So muning ikatulo nga gitawag nato diri og advantageous, no? Gitawag nato beneficial sa pulong sa Dios. Number 1 for teaching, number 2 for reproof, number 2 for correction. Kurihian gid kita niya. And anhi kita sa ikaw Pastor Well nga mao ang gitawag nato for training in righteousness. Gikuha siya sa Grigong pinulungan nga Paideia. P-A-I-D-E-I-A. Means instruction and discipline given with the goal of raising a child to maturity. The Bible is a guidebook to lead us from spiritual infancy to spiritual maturity and beyond. So ang katuyuan din sa pulong sa Diyos, Pastor Roel, muna po ning i-train ta. Pagpatubo. Tudluan ta, no? Aron nga mabot na to atong goal o sama siya sa paghulagway sa kabata nga atong gimatuto nga atong gipadako siya. Yes. Mao kini ang handom sa mga pastors kasagaran, Pastor Well, no? Oo. Para sa mga membro nila o sa mga gitawag na to anak sa Ginoo under sa ilang congregation nga diin mutubo gyud sila, no? Oo. Until Christ is formed in us, nga si Kristo Jesus mapurma sa atong kinabuhi nga giiskutan niya sa Galatians 4:19. Related kani Pastor Pedro kay kailangan number 4 is training man, no? Kailangan gyud ta as a believer nga mo train gyud ta sa pulong sa Ginoo. Tudluan gyud na to. Ako ni basahon Pastor Ped. Sige. Ingon diri ngano kinahanglan gyud ta mo training sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kini mao gyud ni ang reality. Unsa man? Ingon diri, our world, ang kalibutan is locked in a death struggle we call the angelic conflict, Pastor Fed. Manulunda ang gubat. Naagay manilundo ang gubat. So unsa gani ang purpose ngano nga gi-create ang tao? To resolve the angelic conflict. So kailangan gyud ta as a believer mutubo, no? Makita man nato ng angelic conflict Pastor sa Ephesians 6. Tinod na. 10 to 18. Yeah. No? O 2 Corinthians 10, 3 to 5. So, ingon diri, whether we like it or not, we live in the battlefield surrounded by two kinds of spiritual forces. Yes. Those of God, the forces of good, and those of Satan, the forces of evil. Tinod ka, Pastor Well. Every one of us is caught in this conflict either as a unsa nang prisoner of war, entrapped in the domain of darkness, or as a combatant who, by believing in the Lord Jesus Christ, has been transferred to the kingdom of light and a soldier in the royal army of God. Pastor Ped, dili lang nita na membro sa lawas ni Kristo. Nahimo po ditang Royal Family of God. Kundi nahimo putang Royal Army of God. Yes, sundalo ta ni Kristo Jesus. Sundalo kita ni Kristo Jesus. Sa atong pagpakigaway. So, bao ni,
nga number 4, kailangan yung kayo matrain tas pulong sa Ginoo. Tinood ka na mga kaigsoon, Oo, no? kay- Training ang pinaka-importante gyud kay unsa man nimo pagpakigbatok sa panggubatan kung wala kay training nga sundalo ka. Oo. Mapildi ka dito, ikaw yung unang mamatay dito. Mo na, Mo man mahitabo sa Pastor Well kung kulag training ang usa ka magtutuo, pag-adto niya sa field, discouragement dito sa iya. yes. Mo na Pastor Ped, daghang kayong mga nahimong casualties karon sa ilang Christian way of life. Kay wala sila na-train sa pulong sa Ginoo. Tinood ka na, no? Na mo na nga wala nila na sakpan ang beauty nga gidesign sa Ginoo sa face to sa ilang kinabuhi. Training yun. Mo training gyud. Training Mo na gyud. as a believer, our goal is to advance maturity, Tinood na. no? Matod pa sa Philippians 1, Oh, 12 to 14, no? tinood ka na. Tubo O- gid kita. Tubo ta. Og sa Philippians 3, 12 to 14. Now, naghisgot ka sa spiritual maturity, Pastor Well. Lisod ang spiritual maturity without the doctrine. So, Oo. mo na nga Mao gyud. ang focus gyud nato mo gyud ang doktrina gyud, no? Yes. Mao ni training gyud. Oh, training gyud sa pulong sa Dios. Pagtuon gyud sa pulong sa Dios. When the pastor will start to teach, Yes. focus, concentrate. Concentrate. Paminaw din ha, no? Daghang kang makatunan din ha sa pagtudlo sa pastor teacher. Mao gyud. Gisayt nimo na Pastor Fed. Nindot kay na ang gisayt ni Pastor Fed. Sa aron mo tubo ta sa atong simbahanan. Mhm. Naman tulong nga gi-require na Pastor Fed. Sige daw. Una ang gitawag og positive volition yun. Positive volition gyud. No? Oh, una gina siya. Oo. Sunod katong i-recognize gyud mo ang authority sa pastor, Pastor teacher. teacher. Yes, tinood ka na. Yes. Humility na siya. Oo. Sunod kanang gitawag og concentration. Focus. Focus gyud. Ang focus nimo is pagpaminaw. Minaw. Yeah, just remember, ang usa ka pastor nga nagtudlo din na, naningkamot na siya. Whole week, nagtuon na siya sa pulong sa Dios, parang ipakaon kaninyo sa adlaw nga Domingo. Pag-abot sa Domingo niya na, inyo lang gitawag na to, i-take for granted ang iyang Yes. pagtudlo. Dili kita magatubo ni na mga igsoon. Mo gingon ni na-remember mo to Pastor Fed ang gisulti ni Pastor Henry nga naay mga kasimbahanan nga gusto lang sila og kanang burag 1, 2, 3 puntos lang nga pagtulunan ba. Nya man amen dito. Walay in-depth study sa pulong sa Ginoo. Og sa ingon pa ni Pastor Henry, musugot lang ba mo aning pagtulunan nga sabaw-sabaw lang? Nga naay unod Importante, nga pulong sa Ginoo. importante makuha nato ang unod. Oo. Mao pud na bitaw Pastor Rowell kanang giingon nila mangingisda Pastor Rowell nga mga mangingisda nga nasa baybay sigurado na Pastor Rowell ang madakpan nila nila mga gisaw, mga unsa nang uban niya, mga ugis, mga gagmayng isda nga nasa daplin. Mga ibis. Oh, pero katong mga mangingisda Pastor Rowell nga mga maalam kayo, motugid sila sa lalom. Kay tuwa dito ang mga bariles, na dito ang Mga tuna. mga tangigi, na dito ang mga nagkalalaing mga nindot, mga isda sa lapu-lapu, unsa ba niya. Tuwa dito mga lamian nga mga isda. Mga kaigsunan, ingunan na po kita. Kung dili kita magpalalom sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, magpabiling gyud kita niini nga ang atong makaon, katulad yung sa mga daplin sa baybay nga mga isda. Kinahanglan mo go to the depth ta, no? Yes. Kinahanglan mo adto ta sa laom nga pagtuon sa pulong sa Yes. Dios. O usay makaingon kita, kapoy man gyud kay magtuon sa pulong sa Dios. Agwantahon gyud nato kini siya mga kaigsunan. Tungod kay mao na gini nga atong kinabuhi sa diyang nahimo kang magtotoo, dapat magkugi gyud ka og magtuon og magapaminaw ka sa pulong sa Dios para sa imong advantages sa imong Christian way of life, no? Mao na karon Pastor Fed, daghan kay mga Kristohanon karon nga wala gyud nagatubo sa pulong sa Ginoo niya, nagastruggle pagyapon sa sa ilang kaugalingon. Nga di pa gyud magamit sa bulaton sa Dios. Yes. Oo. Amo na pinaka lisod kay no nga wala na ka nagamit sa buluhaton sa Ginoo. Problema pa imong kinabuhi, nag-struggle pa Yeah. kada sa imong sulod sa imong alimpatakan tungod kay wala na purma, wala na plaster ang imong Yes. espirituhon nga pagkinabuhi. Remember mga kaigsunan, ang kabubuton sa Dios nga aduna kitay plastada nga panghuna-huna, aduna kitay opportunity sa pagpangalagad o gusto sa Dios nga magmadaugod kita Oo. sa atong Kristohanong pagkinabuhi dining kalibutan. Oo. Someday when Jesus Christ will come, Yes. makita niya nga kita nagmatinud-anon sa pagpangalagad kaniya,
because of the doctrine in our soul. Yes. Dili man kita matinud-anon sa pagpangalagad niya kung wala tayo doktrina. Tama gyud. Mao na nga, the only way to make this advance is by growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Na importante ka na, Pastor Rowell. Kanang grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kanunay nato nang ginabasa-basa, Pastor Rowell. Pero nasabtan ba nimo ang grasya? Yes. Nasabtan ba nimo si Kristo Jesus? Kaya ang iskutan niya, grow in grace and in the knowledge. Yes. Do you know about Second Jesus Peter Christ? 3:18 na, no? Oo. So nasabtan ba gyud nimo kung kinsa si Kristo Jesus sa imong kinabuhi? Oo. Basig para sa imuha si Kristo Jesus usa lang ka propeta. Og nakadungog pa gani ko atong usa nga wali sa daplin sa kalsada, Pastor Rowell, nga si Jesus Christ daw dili daw tumong gilansang sa cross. Kay usa daw to ka tawo, lahi daw to nga tawo. Kay si Jesus Christ mitakas daw. Mga kaigsunan, akong isulti kaninyo, si Jesus Christ importante nga masabtan nato, mga kaigsunan. Importante nga masabtan nato kung kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Yes. Tama. Malisod kayo kung magatuo kita niya ng mga nagatudlo nga murag ang buti ito sa Pastor Rowell nga si Kristo Jesus nahadlok sa kamatayon. Nawa kong isulti sa inyo mga kaigsunan, si Jesus Christ voluntarily nga nagadto sa cross. Yes. Aron lamang sa pagbayad sa tanan natong mga sala. O wala siya nagakahadlok sa iyang kinabuhi nga iyang sa John 1:18 atong nakita din ha, o sa John 10:18 matud pa niya nasay katungod nga muhatag sa iyang kinabuhi. Yes. Apan aduna usab say katungod nga mo pabalik sa iyang kinabuhi. Wala nagakahadlok si Jesus Christ kamatayon, mga kaigsunan. Wala niya gitakasan ang cross, no? Wala niya gitakasan ang cross. Bueno, mga kaigsunan, dinhi sa taman kita sa atong pagtuon. At least natun-an nato ang gitawag nato 5 works of the Holy Spirit regarding God's Word. Yes. Number 1, revelation, inspiration, preservation, illumination, ug ang number 5 is interpretation. Karon mag-adto kita sa ang dalan sa kaluwasan. Atong pagatunan ang dalan sa kaluwasan. Kaya nagaingon din ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingo, gisulatan mo dito sa Rowell? Kadali ako. Okay. Si Jesus mingon sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan. Ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Sa mga buhat 4:12b nagingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross. Busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini maoy dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas aron ang tao
mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan sa balaod o sa mga seremonya sa reliyon, apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Hesukristo dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagkabot og maayo aron maluwas. Nagsalig sila sa ilang kaugalingon, panikamot ug kusog. Tungod niini dili nila makita ang siguradong dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Hesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptapan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Hesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala, ang reliyon dili makaluwas. O ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Hesus lamang. Si Hesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8-9 usab nagingon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30-31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab ka ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit? Nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao. Kaya ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kaya ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan aron ang tawo maluwas ang pagtuo sa iyang anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto. Nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Ug kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus. Aron mabayran na atong tanang sala, siya lamang ang atong manluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka mauulaw kung kita moingon nga kita makaluwas
tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kato bitaw mga Pariseo nga nagpagkaron ingnon o nagpamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pag sulod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan gani ni Jesus dito sa Mateo 23:27, alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas managpakita sa katahom, apan sa sulod ni ini sila puno sa mga bukog, sa mga patay o tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag kanato sa kinabuhing dayon. Hinoon, kini magadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkamahibulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa higala nga nagapaminaw karon, sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkareliyoso, ang pagsulod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat lamang ni Kristo sa cross mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuoy si Kristo nga imong malaluwas og maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon ako pag-ingon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas, ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nakinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makapahimuot sa Dios. Busa ay kaupat nga punto lamang ang sulbad ni ini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang makaluwas sa tao. O kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Kristo sa cross. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19, nag-ingon usab, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5a usab nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato nga atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok. Siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diha sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon bakha nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato mga kahigalaan. Mga kaigsunan, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya.
Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus. Samara nga miingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon, natapos na, titilistay. Makita ka na diya sa Juan 19:30. Buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao sa iyang kaluwasan kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25-26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi nga nagsalig kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 nga to sa 18 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nag-ingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayon na ipalabay kini nga panahon, tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31, pinaagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka. Bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi. Nga magadala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo, Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi, himuha ako nga tao nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo o ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala, kung ikaw nag-ampo nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12. Ikaw ana-ana kang Kristo ug si Kristo ana-ana sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, wala naman tayo panahon. Wala naman tayo panahon, mga kaigsunan. Busa man namilit na kami kaninyo. Hangtod sa sunod higayon, sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, o sa samang istasyon, People's Radio Broadcasting Services, 97.7 FM Radio. Ubo sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, o sa iyang mga mabiyabihon nga mga DJ Well. Ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy. Ang Dios magauban kanatong tanan. Mayong hapon. Bye-bye. Bye-bye.